po natin ng teriyaki chicken ng chichirya from Regent. Lasang binibili na chicken. Harap. Magkano yan? Naisip ko yung kalasa nito. Hello guys, so nandito na ako sa bahay. So ayan, pagkatapos ng 3 hours, 4 hours. So ayan, nakabalik na ako. So ayun, pumunta nga ako una kasi pupunta ako MMG. Kaso yung hospital na yun, mali pala yung nakalagay sa internet kasi ang nakalagay doon is 9 to 12. Doon siya sa Mount Carmel. Tapos 2 to 4 ay sa ano naman siya, MMG. So, baliktad pala. Nasa Mount Carmel pala siya ng 2 to 4. Kaya, pagkahatid sa akin, wala pala sa MMG. Pumunta ako ng Mount Carmel. Hindi ko alam kung paano lakarin yung Mount Carmel, pero dire-diretso lang, nakarating naman ako. So, ayun, nagpunta nga ako sa ENT. Antaray pa nung service desk sa Carmel. Kala mo naman, kaganda-ganda. Nakamasa ba, hindi na makita. First time ko dito sa bagong building ng Mount Carmel. Ang ganda niya. Sa second floor ako. Ayan yung stairs. So, madilim na. Ayan yung stairs na. Pero yun, bago yung building nila doon, kaya natuwa ako. So, ayun, bakit pa ako nagpunta sa ENT kay Doc Arceo? So, siya rin yung doktor ko dati. So, sa ENT dahil buntis, charot. Hindi, yung tenga ko kasi ay may history na siya ng butas. So, butas na siya. Bata pa ako, high school. So, nabutas siya dahil hindi ko rin alam, siguro sa kakaswimming. Ayun. So, na-infect. Tapos, hindi agad nagamot. Hindi kasi agad nagsabi sa mama. Ayan. So, nabutas siya. Tapos, nagamot naman siya. Pero, yun nga lang, malaki na yung butas. So, pag ganun, butas na yung eardrum. Hindi naman, mayroon pang konti. Butas lang. Mayroon pang konti na basta may parte pa na hindi butas. So, pero mas malaki yung butas. So, dahil doon, marami na akong bawal na sa tenga ko. Kunyari, bawal ang mabasa ang tenga kasi pag nabasa may infect nga. Tapos, bawal din ang malakas ang sound, yung mga biglaang malakas na putok, ganyan, or sounds na lagub. Sounds, bawal yon kasi magkaganon din siya, masisira din ulit siya. Tapos, bawal din ang anything na physically basta sa tenga. So, bawal yun. So, ang nangyari sa akin naman ngayon, so sa tagal na nito, 'di ba? Ang lagi kong ginagawa, so pag naliligo ako is may cotton sa tenga, or pag nagsi-swimming, may earplug kasi nga bawal mabasa. So, ngayon, ang nangyari sa akin, dahil wala pa ako ng speaker dati sa aking computer, ay naka-headset ako lagi na malaki yung headphone. So, yun ang gamit ko. Tapos, nawala sa isip ko na mag-moist siya. Kasi yung headphones ko, di ba, malaki. Mag-moist siya. So, nabasa yung tenga ko. Dahil dun, ayun, na-infect siya. So, kaya nagpunta na ako ng doktor kasi dati naman pag ganun, or pumupunta agad ako pag nangyayari yan. Kunwari, nangyayari sa akin lagi, kalimitan sa akin sa swimming, pero ngayon ito lang yung first time na dahil sa headphone. So, pupunta agad ako ng doktor. Dahil nga may COVID, hindi agad ako nakapunta. So, matagal na siya, mga 3 months na sa akin. 3 months nang wala-wala, pabalik-balik yung infection nga. So, sabi ko, ba't hindi na galing? Dapat kasi gagaling na siya. Or, wala talaga kasi akong gamot. Yung eardrops ko kasi, na-expire na kasi nga matagal na akong naggaganon kasi hindi naman ulit siya nangyayari. So, ayun. Kaya pumunta na ako. Sabi ko, hindi ko na kailangan ko na pumunta kasi naiinis na ako kasi hindi siya gumagaling. So, pumunta na ako ng doktor. Kaysa naman natatakot rin kasi ako, syempre ENT yun. So, medyo delicate yun, no? Nandun yung mga may COVID. So, pagpunta ko kay doktor, nakaano siya, yung parang astronaut. Ganon siya. 5:30 na, so ako kahulihan, wala ng tao. Tapos ako yung kahulihan.
Sabi ko, nakakaloka kahuli na. Ang bilis lang nung, ang tagal nang inantay ko, tapos parang 5 minutes lang ako dun sa loob. Tapos ayun, yung pa din yung mga nireseta, bawal mabasa, bawal mag-swimming. Tapos niresetahan niya ako ng ito yung reseta. Bibili natin sa pharmacy. Eardrops, kaya bumili ako sa Mercury. Sa Mercury rin ako bibili dapat ng yung tablet, yung antibacterial. Kaso pag pag pindot naman ng gamot, pag nagulat ako, nung pag-scan ng isang gamot, 250. 250. Ina-expect ko mga 800 yung babayaran ko kasama na yung gamot, kasama na yung eardrops. Nagulat ako, bigla naging 1,700 pesos. Sabi ko, ay, yung eardrops lang po. Magkano po ba yung yung gamot, yung antibacterial? Sabi, 70 po isa. Oh, 70. Kaya, ito lang ang binili ko sa Mercury. Kasi ang mahal, di ba? Antibacterial. Ang ginawa ko, pumunta ako ng generics pharmacy. At doon ako, pinigay ko yung reseta. At bumili ako ng antibacterial. So, ito siya. Ganyan siya. So, 21 pieces na ganito. Ano matawag dito? Clindamycin. Ayan. Clean the Gold. So, sa generics pharmacy, 10 pesos lang isa. O, di ba? Ang laki ng diferensya. So, ayun, doon ako bumili. So, ayun, gagamot, iinom ka ng antibacterial 3 times a day. Tapos, ito naman, ipapatak mo siya sa tenga 2 times a day, every morning and every night. So, kung hindi ka marunong, magpapalagay ka sa iyong kakilala mo, gaganyan ka, ganyan, tapos, papatak nila sa tenga mo. Ako marunong naman ako, kaya ini-stretch ko na lang siya, gaganyan ko na lang siya. Ganoon, 2 to 3 drops hanggang sa dapat papasok siya dun sa loob kasi sa loob ng tenga, hindi pwedeng dun lang sa gilid or sa taas. Dapat mismong mararamdaman mo na parang may pumasok na tubig. Alam niyo pag nagsiswimming kayo, dapat ganun yung ma-feel mo para pasok na pasok siya sa banga, para pumasok yung gamot. Hindi pwedeng sa gilid lang ng tenga, ganyan. So, dapat pasok na pasok siya. So, ayan. Kaya magagamutan na naman po tayo. So, ayun. Kaya kayo kung meron kayong mga yun ang regret ko. Kasi, sana kung kasi syempre, bata, takot kang magpa-hospital. Kasi ako, never pa ako na-hospital eh. So, ayun, hindi agad ako nagsabi na meron ng ganun sa tenga ko. So, kaya siguro natagalan, nabutas na siya. Kaya kung may nararamdaman kayo, kaya simula nun, tuwing may mararamdaman akong mga kung ano-ano na nagsasabi na agad ako after nung na-experience ko na yun. Kaya kung ano-ano, kahit simpleng bagay lang, nagpapadoktor na ako. Kung ano man yung mga experience ko na yan, tutuloy ko na lang sa susunod na araw kasi medyo mahaba ng ating vlog for the day. So, yun lang. Kaya, yun lang dahilan kaya ako nagpunta ng hospital. So, hindi dahil kung anong mga sakit-sakit na yan. So, yun yung sa akin. Ear infection or luga, niluluga. Yan, lugain. So, ayan. Yun lang man po. And, ayun. So, gamutan na naman po tayo. Sana gumaling agad siya. Siyempre, mga after ilang days, gagaling na yan. Kasi ganoon naman lagi eh. And, yun. That's it. And, sabi niya, babalik daw ako after a week. May pasok naman ako. Tingnan natin kung makakabalik ako pag di pa rin gumaling. Pero sana naman gumaling na kasi nakaka-asar siya. Hindi siya nakakatuwa. So, ano pa ba? May nalimutan pa ba akong sabihin or anything? Sige, ikwento ko rin sa inyo siguro sa susunod yung mga na-experience ko. Hindi lang dahil sa tubig. Kung mga bawal, di ba? Siguro sa susunod, siguro bukas kung ano pa yung mga na-experience ka na bigla na lang siyang nag-drain ng masamang chismis sa tenga. So, yun lang po. And, yeah, that's all for today. See you guys again tomorrow. Bye! Hola, yes, Hungarian sausage! Hello guys! So, ayan, kakwento ko na sa inyo yung paano ako nagkaroon. Parang kasi kahapon sinabi ko lang na ganito, ganyan. Hindi ko nasabi yung buong story. So, bibilisan natin. Nung high school ako, di ba mahilig nga ako mag-swimming. And then sa swimming ko, nakaka-swimming. Pag pumapasok sa tenga, sobrang sakit niya. Tapos, alam mo yung parang umaabot hanggang utak. So, gaganyan ako, ang sakit. So, tapos mawawala, tapos swimming ulit, sisid. Meron kasing pagpasok niya, meron yung hindi papasok sa loob na loob, meron yung parang babalik siya, tapos matatanggal.
meron yung papasok talaga ng pasok na pasok sa loob. Yun yung masakit sa tenga. Yun pala, meron na akong infection noon. Tapos yun nga, may lumalabas na dito na luga, ganyan. Tapos, syempre, ano ako noon, high school na. So, wala naman sa amin, dito sa pamilya na history na nagkaroon ng ganyan. Ako, sa pagkakaalam ko, sa mga kapatid ko, wala naman, di naman sila nagkaroon. So, parang wala akong idea kung paano siya gagaling. Akala ko, magwawala na lang siya, parang sipon. 'Di ba pag may sipon ka, may ubo ka, after 1 week, mawawala na. So, sabi ko, ay, gagaling din yan. Yun ang nasa isip ko talaga. Hindi ko iniisip na kailangan siyang lagyan ng gamot, kailangan siyang malagyan ng drops, kailangan may unumin kang antibacterial. So, sabi ko, ay, mawawala din yan. Hanggang sa ang tagal niya talaga. So, ano na lang siya, na buti na lang, kumakain kami ng lunch sa bahay. Tapos napansin ng mama ko, ni Mamita. Sabi ko, ano yan? Bakit may tumutulo? Sabi ko, si Patay Malaysia ka, bakit anong meron ganyan? Tapos ayun, tapos doon na namin chinek up. Doon na kami pumunta ng, tara sa doktor para mapatingnan. Tapos doon na sinabi na ganito ang gagawin mo, dapat bawal mabasa, ganyan. Kaya inumin mo to, lagyan naman ng patak, alam yung struggle. Wow, struggle! Tapos yun, so 1 week lang magaling na or 2 weeks. O, diba? Bakit hindi ko pa tinanong sa nanay ko, Mamita, may something sa tenga ko, tara pa check up tayo. Bakit hindi? Bakit pinatagal ko pa? Bakit? Why? Kasi nga, hindi pa nga kasi ako na hospital. So, takot ako ma-hospital. Baka kailangan operahan, ganyan. Or something. So, may fear din kasi. Kaya, kung meron kayong mga friends or kamag-anak, family, na nagkakaroon ng ear problem, punta ng agad kayo sa doctor. Alam ko medyo mahal nga talaga kasi kung wala naman pera. Pero may mga free check-up naman sa mga government hospital na talagang makakatulong din para sa inyo. So, awareness na din yon. Kasi para hindi nyo na isipin yung araw-araw na problemahin nyo na paano, di ba, yung katulad sa akin. So, yun. Ganun lang. 'Di ba 2 weeks, wala na. 1 week, magaling na siya. Okay na siya. At hindi na siya babalik. So, siguro kung naagapan yun talaga, as in naagapan. Hindi siguro na butas yung tenga ko, yung eardrums ko. So, paano ba yung butas niya? Ganito, i-explain ko sa inyo. So, for example, this is your eardrum. This is your eardrum. And this is your tenga. Diba? Ayan, tenga mo. Ito yung eardrum. So, ang nangyari sa akin, nabutas yung sa medyo gitna. Kasi nga, pressure, gawa ng may sipon. So, meron pang chance na sa pagsinga mo, yung pressure na pagsinga ng sipon, pumutok yung tenga. Ganon, pumutok yung eardrums dahil sa pressure hindi kasi ako marunong sa tenga noon. Hindi talaga. So, dahil nga, may sipon, pinipilit ko na lumabas yung So, simula nung nagkaroon ako ng ear infection, hindi na ako sumisinga kahit tumulo pa yung ilong ko. Hindi talaga ako sumisinga ever. Kasi nga, yun nga, baka nga pumutok. So, ano nangyari? So, ito yung eardrums mo, diba? Yan. So, yan. Yung plastic na yan, butas siya. So, dahil butas na siya, kunwari ito. Ito, diba? Butas na. Yan. So, bali, ganyan na siya. Yan. Ito na yung butas. Ganyan nakalaki yung butas niya. Dapat ito yung sa taas. Yan. Yan, ganyan. Ganyan nakalaki yung butas. So, yung infection, kaya lumalabas sa tenga. Kasi nga, yung eardrums mo na, ito dapat yung eardrums, diba? Dapat buong ganyan nakatakip. So, yan na lang yung eardrums mo na dapat magpo-protect din sa hindi paglabas ng bacteria. So, yun. Kaya lumalabas siya sa tenga.
So, anong nangyari nga sa akin? Dahil, imbis na ganyan lang sana yung butas niya, ganyan, na pwede pa siyang gumaling. Kasi maghihil yan eh. Maghihil yan kung ganyan lang kaliit yung butas ng eardrums. Pero yung sa akin, kasi dahil sobrang tagal na lumaki ng lumaki yung butas, gawa ng infection, lumaki ng lumaki. Hindi na siya kaya maghihil ng sarili kasi wala na siyang kakapitan yung eardrums mo. Wala na siyang, malayo na siya masyado. So, ang nangyari, yan, ganyan na lang siya. Butas na lang siya. And, pag nagkakaroon ng infection, pag pumapasok yung tubig na hindi malinis or pag na ng sound or ng moist, napasukan ng moist, may mga germs na pumasok sa loob, tas dun magkakaroon ng infection, tapos lalabas na yung yung infection na yan, tutulo na siyang ganun. So, yan. Na-explain ko ba ng madali yan? Madali yan. So, ang tawag niya sa English, swimmer ear or, so, ay nakalagay dito, swimmer's ear. Swimmer's ear will clear up within 1 week or 10 days. However, there are certain times when the condition may persist and cause more pain and comfort. Yan nga yung nangyari sa akin na more than 10 days na, ilang months na siya. Tapos, kailangan mo na siyang pumunta ng ENT kapag more than 10 days na siya. So, yun nga siya ay infection sa ear canal due to exposed to excessive water. Yan yung isa sa mga dahilan. Ayun nga, isa yun sa pressure sa pagsinga or something, yung mga ganyan. So, ayun, yun yung, otitis externa yung sa parang scientific term na swimmer's ear. Ayan. Sa English, yun siya. So, ayan. Yung swimmer's ear or otitis externa, an infection or inflammation of the outer ear canal often caused by water trapped in the ear, leading to bacterial or fungal growth. Yan, kaya may lumalabas na yun yung mga bacteria or sign nito is intense itching, redness, and pain. Or kapag merong parang pag ginaganon niya yung earlobe, meron parang water na ganyan. Tapos parang may yung parang maano yung pandinig nyo, hindi normal, parang may tubig ganun. So, yun yung mga signs and symptoms, and dapat yung i-check sa mga, lalo sa mga kids, kasi di ba mahilig mag-swimming ang mga bata. So, pag napansin nyo na mayroong tumutulo na something dito, dalhin nyo na agad sa doktor, kasi para maagapan, kesa masira ang pandinig ng inyong anak. So, yun. So, hindi lang naman siya sa akin. So, dahil forever na siya nga, hindi na nga naggaling ng sarili yung yung eardrum, hindi na niya kaya maggaling ng sarili. So, ang way na lang na para siyang mapagaling or bumalik sa dati is itatahiin or lalagyan ng parang tissue or graft or something, hindi ko alam, na para mabuo ulit yung eardrum. Kasi 'di ba nga wala na siyang makapitan. So pag nilagyan mo ng external na parang balat ganyan, so mabubuo na ulit siya. Para ayun. Pero may chance din na parang hindi siya 100% na babalik yung, kasi nga 'di ba hearing loss, may kasama na kasi siyang hearing loss. So yung pangtinig ko dito siguro sa kaliwa is na lang siya, 60% na lang. Hindi na ganun kalakas yung pandinig ko. Pero rinig ko pa rin naman. Pero hindi lang ganun kalakas or ka-clear. So, 60% na lang yung pandinig ko. So, kung gusto nyo yun, balik sa normal, yun nga, magpapa-opera kayo, which will cost you 100 or more than 1,000 pesos above. Ganun siya. So, yun, wala naman tayong ganun datong. So, wala pa. Malay nyo soon kapag kumikitan tayo sa vlog. Well, so, ayun. Mahal talaga siya. So,
kailangan yung agapan talaga ang mga ganyang eksena kasi kung hindi is mas malaki ang mawawala at masasayang at hindi nyo na siya mababalik sa dati. Kaya awareness talaga is the key. Kaya siguro nangyari rin sa akin yun para na-spread natin sa future ko na magiging vlogger pala ako. Wow! So, yun na lang iniisip ko na positive side na parang hindi na mangyari sa iba. 'Di ba? So, yun. So, bukas masyado nang mahaba ang ating vlog for today. Bukas sasabihin ko talaga yung ibang naging experience ko na hindi lang sa swimming, na bumalik siya. Kasi nga, forever na siya. So, babalik talaga siya. Ano yung mga naging cause, hindi lang sa swimming. Yan, balikan natin yan bukas. So, that's all for today. And see you guys again tomorrow. Good night. Bye. With gulay. Hello, hi, mabuhay. Welcome back. So, for our daily vlog today, sasabihin ko sa inyo yung mga reasons or cause kung bakit siya bumabalik din sa akin. Di ba nga, kasi forever na natin tong i-handle, for life na siya. So, kailangan talaga ng ingatan yung tenga kasi para hindi siya ma-infect. So, sa aking experience naman, siguro wala namang 10 times na siya bumalik ever since nagkaroon ako. Siguro mga 5, ganyan, or 4 times. Tagal na nun, more than 10 years na yun. So, talagang maingat ako. Maingat at talagang super aware ako sa condition ko. So, ang ginagawa ko para siya maiwasan, sa swimming talaga, is, yun nga, earplugs. Kailangan talaga ng earplugs. Pero kasi yung earplugs na nabibili ko, mas okay yung earplugs na para siyang papakita ko talaga yung picture kasi hindi ko mahanap. So, ganito, mas okay yung gantong earplugs kesa yung parang nakadesign sa tenga. Yung may paganon. Kasi yun, hindi siya nakaka-guard ng tubig. Kasi marami na akong experience na gusto ko kasi sumisid kasi nga pag nagsiswimming, syempre, yun naman talaga yung goal mo, sumisid at mag-floating. Meron talagang times na pumapasok pa rin siya. Kaya, oh my God, no, magkakaroon ako kinabukasan ng infection. So, ganun agad yung fear ko. Pero dahil nga mahilig talaga ako mag-swimming at minsan lang naman makapag-swimming, hindi naman lagi everyday, hindi ko naman siya hobby, wala akong swimming pool. So, mahilig lang talaga ako mag-swimming. And hindi lang ako mahilig, magaling. Wow! Magaling. Iko-compare mo sa mga marunong lang mag-swimming. Kaya kong umilalim talaga sa ilalim ng lulubog lang ako, tapos kaya ko sa ilalim. Yung iba talaga hindi makalubog. Ako kaya ko talaga sa pinakailalim na hindi ako nahihirapan. As in, tapos floating, marunong din ako. Marunong talaga ako mag-swimming. Promise. Wow! Kasi nung bata nga ako, super swimming talaga kami tuwing summer. As in, talagang, hindi ko alam kung paano ako natuto din eh. Basta, anyways, ibang topic na yun. Basta, yun, talagang marunong talaga ako mag-swimming. Yun talaga yung siguro, isa sa talent ko. Wow, talent! Is, kung siguro if kinuha ko siyang profession, swimmer, siguro swimmer, magaling akong swimmer. Feeling ko talaga. Iyayabang ko talaga yan, magaling ako mag-swimming. Wow! Oo. So, ayan. Tapos ito ka pa, naniniwala ako na pinanganak ako para maging mermaid. Wow! Oo, kasi nga, ang hilig ko talaga mag-swimming as in gusto ko yung nasa ilalim ng tubig, gusto ko yung naririnig ko yung ng tubig. 'Di ba pag nasa ilalim ka, nakasisid ka, yung may tunog pero hindi mo maintindihan yung pinag-uusapan, hindi mo na parang lang, wow, ganun lang siya. Gusto ko yun, nandun ako sa ilalim ng tubig, nakasisid lang ako na para bang yung mundo nag-stop. Ganun, 'di ba? Ganun yung, di ko alam, ako lang yung ganun. Pero ganun talaga yung experience ko tuwing nasa ilalim ako ng tubig. Sobrang
ang ano ng feeling. Kakaiba. Very, very unique yung experience kapag nasa ilalim ka ng tubig. At saka pag naka-floating ka, na parang relax, relax. Na parang wala kang iniisip, nandun ka lang. Tapos ang payapa lang, ang peaceful. Na tapos naririnig mo yung agos ng tubig, agos ng waves, ng dagat. Tapos may mga ibon. Tapos langit lang yung kita mo, ganyan. Oh, di ba parang, oh my God, I really think that mermaid talaga ako. Kaya nalulungkot talaga ako na hindi ko na siya magawa ng ganun. Pwede naman, ang gagawin ko naman is, makakasisid pa rin naman ako. Pero kailangan hawak ko yung tenga ko. Nakaganyan ako. Kasi mas okay gamitin yung daliri at pantakip sa tenga kaysa earplugs. Kasi sure ako, hindi mapapasukan ng tubig ang tenga ko pag nakaganto ko. Tapos, ganyan. Yan, mas safe yon. Mas safe siya para sa akin. And then, pag naman naka-floating ako, kailangan nga lang yung isang kamay ko nakaganto. Tapos, meron akong salbabida sa likod. Pero nakaganyan ako. Or nakaangat yung ulo or meron something sa ulo para hindi naman mapasukan yung tubig. Ayun. So, ganun. Ganun yung mga... Kailangan mag-adjust na lang talaga. Kailangan mag-adjust ng big time kung gusto mo pa rin gawin yung mga normal mo dati na gagawa. Ngayon, hindi mo na siya magawa. Ayun. So, yun. Minsan talaga hindi ko maiwasan kasi nga I love swimming. Pero yan nga, kung hindi sa swimming, ang na-experience ko is sa sound. Dahil sa sobrang tagal ng eardrums, sobrang tagal lang ng malaking earphone sa tenga. Kaya siya nag-infect kasi yung sweat, yung pawis na muo na matagal masyado. Pwede ka naman ear muff or earphones, pero ipapahinga mo naman. Wag naman 8 hours na nasa tenga. Meron ako mga kilala na ganyan kasi sumasakit yung tenga. Kasi nga, ikaw ba naman, sige, takpan nyo yung tenga nyo ha. 8 hours pa namang nakaganyan. Siyempre, papahinga nyo, aalsin nyo every 10 minutes, 30 minutes, ganyan. So, yun yung mali ko. Hindi ko siya naalis. Hindi ko siya in-anticipate na pwede palang mamuo yung pawis at may bacteria sa sa earphones mo. Ayan, hindi ko siya na So, ako lang ang isip nun kasi yung iniisip ng doktor is nga sa baka nabasa ng tubig, ganyan. Pero ako talaga, since I know naman kung yun lang naman yung nangyari, yun lang naman yung ginawa ko, magdamag lang naman ako naka-earphones at nakausap ng mga tropa kasi nga pandemic. So, yun lang talaga, yun lang yung naisip ko kasi hindi naman talaga nababasa kasi nga maingat talaga ako, lagi akong may bulak tuwing nagliligo. So, yun. Isa pa is yung kuya ko kasi nagbabalon siya. So, yung sobrang lakas ng sound na pumutok yung balon. Pero ang layo ko sa kanya. 'Di ba pag nagbabalon tas may pumutok, ang lakas nun. Sobrang lakas ng putok nung nagpapalobo siya. Nung gabi talaga, ang sakit talaga nung akala ko may langgam. Ganun, sobrang sakit na. Ang sakit. Kasi nga, sira na yung eardrums ko. So, yun, kung may eardrums ako, hindi yun ganun ka-OA yung sakit ko. Pero, sobrang sakit talaga kasi nga, na-trauma siya ng sobrang lakas na sound. So, yun din yung dapat yung iwasan. If ever, kung meron kayong pupuntahang attendan kayo ng concert, ganyan, mag-earplugs kayo. Kasi, para hindi maano ng sound, masira yung tenga nyo. So, ayun. Pag nag-ear, ear headset, or kahit anong mga wag nyo ibabad ng sobrang tagal kasi baka yan. Naman ng bacteria. So, yun. Iwasan yan. Kahit hindi butas yung eardrums nyo, wag nyong ibabad yung tenga nyo sa mga headset, sa mga earphones kasi pwedeng baka rin kayo, may infect din yan. So, yun. Pwede ding ma-infect ang tenga dahil sobrang kakakuting-ting ng tenga, gamit ng cotton buds or yung metal or yung kahoy. Minsan kasi, sobrang kalikot nyo, natutusok na yung eardrums and may infect siya. Doon na mag-i-start magkaroon ng
ng tubig or luga kasi na-infect na siya. So, yun, ingat na lang rin kayo sa paggamit ng mga eardrop, ng mga cotton buds, yung mga bakal. Huwag nyong ipasok sa loob na loob. Doon lang sa labas, pantanggal lang ng mga dumi-dumi, parang winawalis nyo lang. Huwag naman super itusok na ganun. Kaya yun, ingat-ingat din. Tapos, bawal din yung pag sa mga airplane. Ito naman, hindi dahil butas yung eardrums ko. Pero, na-experience ko yun na mayroon akong sakit, tapos nag-airplane. So, may sipon. Sobrang sakit yung na-experience ko yung naputok ka ng balon. Ganon, ang sakit talaga nasa airplane. Gusto ko nang bumaba ng tumalo ng airplane kasi ang sakit, ang lala. Sobrang, kailan pa ba tayo bababa ng ilang oras pa? Kasi talagang ang sakit. Parang ginaganon yung tenga ko. Ang sakit. Parang puputok yung tenga ko. Ganon. Kasi nga may sipon ako. Pero, hindi ko alam kung ganun din yung may experience nung walang eardrum. Walang eardrums. Yung okay yung eardrums. Pero yun yung sobrang sakit talaga. As in, pag may sipon ha. Pwede naman kayo, hindi ko naman siya na-experience nung wala akong sipon. Pag normal naman. Pero, yun, pag talagang may sakit kayo tapos kailangan nyo mag-airplane, good luck. Uminom na kayo ng pansakit, anti-sakit ng kahit mga biogesic, ganyan, para hindi nyo maramdaman yung pain. Kasi sobrang sakit niya talaga, as in. Wala naman discharge nun, pero sobrang sakit, as in, malala, ganun. So yun lang naman yung mga experience ko na hindi dahil sa swimming, hindi dahil sa swimming pool, sa dagat. Meron pa pala ako experience, hindi naman siya sa dagat. Dahil siya sa lake, kami, water skiing ba yung tawag doon? Water jet ski. Yung kakapit ka sa jet ski, may tali, tas nakaano ka, surfboard. Na parang yung surfboard mo, yung basta yung gantong picture yan, ganyan. So, nag-try kasi ako nung nagpunta kaming Bicol. Nag-try kami. Siyempre, minsan lang naman makapunta ng Bicol. Minsan lang maka-experience ng ganyan. Nawala sa isip ko na kailangan ko ng takpan yung tenga ako ng earplugs. So, yun, man-made lang na tubig. So, yung talaga, madumi. Yung paligid, yung tubig. Hindi siya swimming pool kasi siya putik, ganyan. So, tas nilagyan lang ng tubig. So, madumi talaga siya, contaminated, kumbaga. So, syempre, nahulog ako sa, hindi pa naman ako magaling surfboard or jet ski, whatever. So, tumambling ako sa tubig. So, napasukan yung, tenga ko. Tapos parang, oh my God, nalimutan ko. So, wala, kinabukasan, meron ako. May ear infection na ako kasi nga, nabasa na yung loob kasi nga pumasok. So, yun talaga yung kailangan talagang, for life na siya. Kailangan mo siyang bantayan. Bawal talaga siya mabasa ng kahit ano. Kailangan may earplugs ka palagi. Lagi kang ready. So, ayan, bibili na kayo ng maraming earplugs kasi pag meron kayong mga swimming or anything, hindi ko siya ginagamit pag naliligo, yung earplugs. Cotton lang talaga. Yun yung advice ng doctor. Kasi madali lang naman. Pagkatapos mo maligo, tanggalin mo na yung bulak. Maliit lang. Lalagay mo lang sa tenga, ganyan. Para lang hindi siya mabasa. Tapos after mo maligo, tanggalin mo na sa basurahan. Ganun lang. Para hindi lang talaga siya mabasa. Para hindi ma-infect. So, araw-araw ganun yung aking routine kapag naliligo. Hindi naman siya super inconvenient sa akin. Parang na siya nga, routine mo na siya eh. Parang pag nainom ka ng tubig, nagpupup ka, nagtututbrush ka, ganun na siya forever. And hindi naman siya super big deal na para sa akin. Oh no, ito na naman, kailangan ko na naman magtakip ng tenga. Wala na, hindi na siya. Normal na siya sa akin. Normal na siya. Kaya, siguro, thankful pa din ako kasi hindi buong 100% na wala yung pandinig ko. Nakakarinig pa rin naman ako. And syempre, yung kanan ko okay naman.
100% okay. Puti hindi nagaya dito. Ito lang yung kaliwa lang yung nasira. So, ayun. Thankful pa din naman ako na nakakarinig pa rin naman ako. Kasi kahit ganun, kahit medyo sira na siya. At least siguro para ma-warningan na rin. Siguro naisip ko nga, kaya siguro ako nagkaroon ng ganito. Siguro kasi may bawal ako sa water. Siguro may normal yung tenga ko siguro. Tapos mahilig nga ako mag-swimming. Siguro baka na-aksidente ako, nalunod ako, ganyan. Yun na lang iniisip ko. Iniisip ko pa rin yung positive things na baka kaya nangyari sa akin is baka nailigtas nga ako sa kapahamakan siguro, ganyan. So, yun na lang. Ganyan na lang isipin nyo kung if ever same tayo ng experience na ganito na kailangan natin for life bantayan or take care ng ating tenga. So, kasi 'di ba meron luga ganyan. Parang ew, ganon yung maiisip mo agad, 'di ba? Ew, adiri. So mahihiya yung merong may luga imbes na pagalingin siya. Mahihiya siya magsabi. So ayun, dapat parang wala masyadong nagvo-vlog about this or sasabi ng mga experience nila siguro. Wala pa akong napapanood ever. Siguro yung mga swimmer, pero wala naman akong kilalang swimmer. So, yan, wala akong kilala na in real life na same experience ko na na-experience din yung ganito. Wala pa akong kilala. Ever talaga. Never. Siguro meron. Hindi rin nila nakikwento kasi nga parang tabu siya. Parang ganun sa atin, society. So, sana maging maging awareness sa lahat na dapat maging maingat tayo at maging mai-share natin yung knowledge na madali lang naman siya. Lalagyan mo lang siya ng antibacterial drops na reseta ng doktor na ganito, tapos iinom ka ng antibacterial. So, yun, tapos kagaling na siya. Yung, di ba, ang dali lang. So, para lang siyang, di ba yung mga sipon, ubo, ganyan. So, sana maging ganun din yung trato natin, di ba? Parang pang kuto, di ba? Pag may kuto, ganyan. So, kailangan mo rin ng shampoo na pang anti-kuto para gumaling, mamala siya. So, ganun, di ba? Parang normal, gawin natin normal yung mga gantong bagay na huwag natin siya ikahiya kasi normal naman talaga na experience ng baby pa nga lang nagkakaroon na ng ganito kasi nga di pa nila alam paano i-handle yung mga gantong issue. So, lalo na pag grown up, so 'di ba, pag adults na, so dapat mas alam natin, mas tayo, mas responsibility, mas tayo, mas aware sa mga ganto. Dapat may share natin, ay madali lang yan, ganto lang yan, huwag ka matakot, 'di ba? Punta ka lang sa doctor, sa ENT, pa-check up mo, tapos resetahan ka, ganun. Kasi yung yung drops, hindi siya pwede mabili nang wala kang reseta. Yung pang drops sa tenga. Kaya, baka kasi biglang bumili na lang kayo sa sa palengke, ganyan. Ay, ito sabi ng vlogger, ganito daw, ganyan. Ganito daw yung dapat gamitin. Hindi, kailangan talaga may reseta. Kasi siya antibacterial and parang siya, anong tawag doon? Yung antibiotic. Yun, antibiotic kasi siya, parang matanggal yung bacteria, yung fungal infection dito sa tenga kasi hindi siya normal na bacteria. Hindi siya, kumbaga hindi siya madaling mamatay. Kailangan yung matinding antibacterial yung gagamitin. Kaya siya nire-reseta ng doktor. So, yun. Masasabi ko na itong experience na to isa sa pinaka-worst ever na experience ko sa life ko. And ayoko na siyang mangyari. Ayoko na siyang babalik, 'di ba? Babalik na naman kasi may chance na pwedeng bumalik. Nakaka-stress siya. Pero dahil alam ko na yung gagawin ko, hindi na siya ganun ka-stressful. Pero noong panahong yun, sobra talagang grabe talaga yung yung stress level ko nun. So, ayun. So, instead na pagtawanan and
gawing joke or pahiyain yung taong nagkakaroon ng luga or ear infection, better to educate them kasi baka hindi rin nila alam yung gagawin, hindi nila alam kung paano siya gamutin. So kung napanood nyo tong video na to and nakita nyo na may ganyang symptoms yung tao, mas i-approach nyo, sabihin nyo, ay nagkaroon may napanood ako, ganito yung ginawa niya. So, madali lang naman yan, isang linggo, okay na, magagaling na. Kesa, patagalin mo, baka lalo ka mabingim, lalong mawala yung pandinig mo, masira lang tuluyan yung eardrums mo. So, yan, better to educate them, wag nyong pagtawanan, okay? Wag nyong asarin. Wag nyo asarin yung mga nagkakaroon ng ganito. Yun lang naman ang mga experience ko for my ear infection or luga. Kasi mahilig ako mag-compare, lalo na sa mga kapatid, ganyan. Sabi ko, bakit sila? Wala naman, di naman nila na-experience yun. Ba't sa akin? So, siguro, yun na lang talaga iniisip ko. At least may pandinig pa rin ako, di ba? At least nakakarinig pa rin ako, hindi naman 100% na wala eh. And siguro para maano naman ako, hindi naman laging masayang buhay. Para ma-experience mo naman mahirapan. Ano ka? Hindi ka anak ng just girl. Hindi ka perfect. Kailangan mo ma-experience sa mga ganyan para to make you stronger, better version of yourself. Wow, may ganon. So, yun na lang iniisip ko talaga. Kaya siguro nangyari sa akin ay na-experience kaya mga ganito. So, yun lang naman. And sana meron kayong natutunan dito sa experience ko na i-share sa inyo. And huwag tayong maging judgmental sa mga tao siguro nagkakaroon ng ganito ngayon. Lalo na tuwing summer, ayan. Very trending yan sa mga bata. Or kahit sino, kahit adults, siguro na ngayon nyo palang may experience or na-experience nyo ng mga friends nyo, ng family nyo. Wag niyo sila i-judge, wag niyo sila ipagtawanan or make fun of kasi hindi siya madali. Mahirap siyang ma-experience. Sana hindi siya ma-experience kasi hindi siya madali talaga. And madali lang siya i-heal. Madali lang siyang gamutin. Yun, sabihin natin, madali siya gamutin. Gamutin nyo. Kasi wag niyo patagalin. Wag niyo, ay kagaling din yan. Hindi, kailangan niyo lagyan ng drops na galing sa doktor. Huwag kayong titingin lang sa mga online tapos i-google sarili nyong anong tawag sa ganun, self-medicate, yung panlagay sa pwede daw yung ganyan, pwede yung ganito. Huwag talaga guys, baka lalo pang lumalayan, lalo pang masira yung inyong eardrums, lalo mabutas, lalo kayo mabingi, lalo masira. Huwag. Better seek professional help. And madali naman siya magamot kasi 1 week or 2 weeks okay na. 'Di ba? So, as easy as that. Yung gamot, pwede kayong humingi sa mga government. Ayan, pwede naman kayong matulungan dyan if wala talagang kapos talaga yung nyo, budget for that. Pero 'di ba, kailangan yan, pandinig nyo yan eh. Kailangan nating bigyan pahalaga ang ating katawan. So, lang, FYI lang, hindi naman ako expert, hindi ako doktor ha, hindi ako doktor. Ito'y ayon lang sa aking mga experiences. And if ever may nasabi akong mali, feel free to comment down below para masalaman din, para maging aware din ng lahat kung ano dapat yung gawin. Kasi, diba, hindi naman ako perfect. So, yun lang naman yung mga na-experience ko. Baka may mga nasabi akong mali pala, kasi hindi naman ako doktor. So, experiences ko lang naman yun. So, ayan, comment lang kayo dyan, guys, sa baba. Para naman, machika natin kung ano dapat talaga yung gawin sa mga ganyan. Ayan lang po for today's video. So, yeah. Sana marami kayong mga natutunan ng aral for that. So, yeah, that's all for today. See you guys again tomorrow. Good night.